Grabe to mga kapas break, isang 13th pick at si Nikola Jovic papalit kay Giannis. Guho na ba talaga ang Miami Heat para lang kay Giannis Antetokounmpo sa trade na to? Tara at pag-usapan natin yan. Lumiyab ang NBA offseason ngayong Hunyo pagkatapos lumabas ang ulat na seryosong naghahanap ang Miami Heat ng paraan para makuha ang Greek Freak o si Giannis Antetokounmpo para sa pagkatapos ng sunod-sunod sa kabiguan sa Heat sa playoffs. Mukhang handa na si Pat Riley na isugal ang kinabukasan ng pangkisa para sa isa pang kampyonato. Pero ano nga ba ang nakahain sa lamesa? Ayon sa mga insiders, handang bitawan ng Miami ang kanilang prize young big man na si Nikola Jovic kasama ang kanilang number 13 draft pick ngayong darating na Hunyo sa 23 at iba pang future first round picks. Para sa Milwaukee Bucks, ito ay magandang simula kung plano nilang mag-rebuild. Matapos ang sunod-sunod na injury si Giannis at maagang pagkakawala sa playoffs nitong mga nakaraang taon, baka oras na nga para buwagin ang kanilang championship core. Pero dito pumasok ang pinakamalaking problema. Ang pera ni Giannis ay sasahod sa dambuhalang $54.1 milyong ngayong darating na 2026-2027 season. Sa ilalim ng bagong CBA rules ng NBA, ang Miami Heat ay kasalukuyang nakadikit na sa tinatawag na second apron, ang pinakamataas at pinakamahigpit na tax threshold sa liga. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng tanggapin lang ng Miami ang sahod ni Giannis nang walang ibinabalik na kaparehong halaga. Para pumasok ang trade na ito sa legal na patakaran ng NBA, pipilitan ang Miami na isama ang package at ang alingman kina Tyler Hero, Terry Rozier upang mapantayan ang $54 million na kontrata ng The Greek Freak. Ang resulta, makukuha mo nga si Giannis pero mauubos ng tuluyan ang lalim at lakas ng iyong bench para sa Miami. Kaya naman tinawag ito ng mga eksperto na isang dangerous gamble. Pag pumasok sa second apron ang Miami, mawawalan sila ng kakayahang kumuha ng mga buyout players. Hindi sila pwedeng mag-trade ng picks ng 7 taon mula ngayon at wala silang suportang pera para sa mga quality bench support. Isang injury lang kay Giannis, tuluyang babagsak at mambabangkarote ang buong prangkisa ng Heat sa susunod na 5 taon. Eto, at bagay na bagay din naman si Giannis sa sikat na Heat culture dahil sa kanyang depensa at sipag. Pero sulit nga ba ang sakripisyo kung uubusin nito ang iyong cap space at kinabukasan? Pero teka muna, legit nga ba itong balitang ito o gawa-gawa lang ng mga media? Pero ayon nga sa respetadong NBA insiders tulad na Brian Windhorst ng ESPN at Chris Haynes, kumpirmadong legit na nag-uusap ang dalawang kupunan. Ayon kay Windhorst, ang Miami Heat ang kasalukuyang most aggressive team na naghahabol kay Giannis. Nagpost na rin si Giannis ng mga cryptic quotes sa social media na tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-alis sa Milwaukee pagkatapos ng 13 taon. Pero teka, ano nga ba ang inialok ng Miami? Malat ang ulat na inihain ng Heat ang isang dambuhalang package na ito. Kasama nga dito si Tyler Hero, si Jaime Jaquez Jr., si Kel Ware, Nikola Jovic at ang kanilang number 13 draft pick ngayong darating na season at 2 pang future first round picks. Ngunit may malaking problema. Ayon sa mga ulat, hindi interesado ang Milwaukee Bucks kay Tyler Hero dahil dito nagluluto ngayon ng isang 3-team trade ng Miami upang maghanap ng ikatlong kupunan ng tulad ng Detroit Pistons. Pwedeng sumalo kay Hero kapalit ng mga assets na mga gusto ng Bucks. Ang karera para kay Giannis ay umiinit ng dahil humahabol din dito mga kapas break ang Boston Celtics. Ngunit para sa Miami, ito na ang huling pagkakataon para sa isang home run. At kung tatanungin nyo naman si Giannis Antetokounmpo kung ano ang totoong nasa isip ng sikat na superstar, may direktang sagot ito mula sa mga legit sources. Kinumpirma ni Windhorst na si Giannis mismo ay nakatutok ngayon at gustong-gusto lang ng iisang desisyon. At eto nga ang Miami Heat dahil sa isang taon na lang ang natitira sa kanya bago ang kanyang player option para sa 2027-2028 season. Hawak ni Giannis ang control at leverage. Sinabihan na niya ang liga na sa South Beach siya gustong maglaro. Kaya naman nahihirapan ang ibang kupunan tulad ng Boston Celtics na sumingit dahil alam nilang baka hindi rin pumirma sa kanila si Giannis ng extension. Malinaw ang gusto ni Giannis ang dalhin ang kanyang talento sa Miami Heat. Ngunit sa higpit ng patakaran ng NBA sa salary cap, kakayanin kaya ni
ni Pat Riley na ibigay ang hiling ng Bucks. Ano sa tingin nyo, dapat bang isugal ng Miami ang kinabukasan nila para lang makuha si Giannis Antetokounmpo? I-comment ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at isubscribe ang ating YouTube channel. Isali mo na rin ang follow button para lagi kang updated sa bago nating mga upload. Peace out mga ka-fast break!